Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Ngayon araw pag-uusapan natin ang maraming kumakalat na videos at social media posts na may banta daw mula sa Iran na pwedeng tirahin ang Pilipinas gamit ang ballistic missile. Kung nabasa o nakakita kayo ng ganitong content, huwag munang magpanik. Sa video na ito, ipapaliwanag natin kung bakit hindi talaga aabot sa atin ang mga missile ng Iran, ano ang EDCA, at bakit ang mga balitang ito ay hindi totoo at nakakapagpa-fear ng publiko. Alam natin na sa social media, madali tayong ma-excite at ma-concern sa mga ganitong videos, lalo na kapag may kasamang visuals ng missile o mga mapasakit na headlines. Pero mahalagang malaman natin ang mga facts at official statements bago paniwalaan ang lahat ng nakikita natin online. Maraming videos ngayon ang naglalagay ng link sa tinatawag na EDCA site sa Pilipinas, at sinasabi nila na parang target daw ito ng Iran. Pero bago natin talakayin ang missile capabilities, kailangan muna natin maintindihan ano ang EDCA. EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Importante ito. Under Philippine sovereignty, ibig sabihin, pag-aari at kontrolado ng Pilipinas ang lahat ng lugar na kasali sa EDCA. Mga activities na pinapayagan, pwedeng magsagawa ng training o exercises ang AFP at US forces, maghanda sa disaster response, HADR, at magbigay ng logistical support. Hindi permanente, hindi ito foreign base. May 10-year term at pwedeng i-renew kung parehong partido ay sang-ayon. Mga benepisyo, mas mabilis ang disaster response, mas handa ang AFP, at mas maayos ang infrastructure na ginagamit mismo ng ating sandatahan. Kaya kapag sinasabi ng iba na EDCA katumbas, US base, at target na ng Iran, hindi ito tama. May legal framework ang bansa, at ini-affirm pa ng Supreme Court noong 2016 na constitutional ang EDCA. Ngayon, talakayin natin ang missile part. Maraming videos ang nagpakita ng mga ballistic missile at sinabing pwedeng tumama sa Pilipinas. Pero para maintindihan ito, kailangan natin tingnan ang actual missile capabilities ng Iran. Short-range ballistic missiles, SRBM, may range na 300 hanggang 1,000 kilometro. Hindi aabot sa Pilipinas mula sa Iran. Medium-range ballistic missiles, MRBM, may range na 1,000 hanggang 3,500 kilometro. Iran's MRBM, tulad ng Shahab 3, kayang abutin ng ilang bahagi ng Middle East at Eastern Europe. Pero ang distansya mula Iran papuntang Pilipinas ay humigit kumulang 7,500 kilometro. Long-range or intercontinental missiles, Iran ay wala pang proven operational ICBM na aabot sa Pilipinas. Sa madaling salita, ang missile ng Iran ay wala pang kapasidad para ma-target ang Pilipinas. Ang fear narrative na kumakalat online ay exaggeration o maling interpretation ng military info. Para mas klaro, narito ang official statements mula sa Armed Forces of the Philippines, AFP, at Department of National Defense, DND. AFP official Facebook post. Ang EDCA ay isang readiness agreement na sumusuporta sa AFP sa ilalim ng soberanya ng Pilipinas. Hindi ito permanenteng base. Ang lahat ng sites ay pag-aari at kontrolado ng Pilipinas. Ang mga activities ay training, exercises, HADR, at logistical support. DND official Facebook post. Nagpapalaganap ng maling impormasyon ang ilang online materials tungkol sa sitwasyon sa Middle East. Nakakalito at nakakasama ito sa publiko. Hinihikayat namin ang lahat na kumuha lamang ng impormasyon mula sa reliable sources. Ang DND ay handa sa anumang contingency para protektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Mahalagang tandaan, official sources lamang ang dapat pagkatiwalaan, hindi ang mga vlogger o content creators na walang malinaw na military o defense background. Maraming online videos ang nagpapakita ng missile launches, maps na may Pilipinas at Middle East, threat calculations na hindi malinaw ang sources. Pero ang problema, walang credible evidence na aabot ang Iran missiles sa Pilipinas. Bakit? Una, geographical limitation, tulad ng naunang sinabi, 7,500 kilometro ang distansya, at wala pang operational missile na kayang lumipad ng ganoong layo. Pangalawa,
Technical limitation, ang missiles na long-range ay kailangan ng advanced guidance systems, fuel, at payload optimization. Iran ay wala pang fully tested ICBM. At pangatlo, political motivation, ang mga fear-mongering videos ay kadalasan may agenda, pushback sa EDCA o panakot sa publiko tungkol sa presence ng US forces. Kaya bago mag-share ng ganitong content, itanong muna sa sarili. Credible ba ang source? May supporting evidence ba? Ano ang official statement ng AFP o DND? Balik tayo sa EDCA. Bakit nga ba mahalaga ito sa Pilipinas? AFP readiness, pinapalakas ang kakayahan ng sandatahan sa training, exercises, at logistics. Disaster response, mas mabilis ang paghahatid ng ayuda at rescue operations sa mga kalamidad tulad ng bagyo o lindol. Infrastructure upgrade, ang mga pasilidad na ginagamit ng AFP ay napapaganda, kasama na ang runway, hangar, at command centers. Sovereignty, lahat ng activities ay sa ilalim ng Philippine law at control. Kaya kahit may EDCA site sa bansa, hindi ito dahilan para ma-target tayo ng foreign missile, dahil legal at strategic ang paggamit nito. Maraming kababayan ang natatakot dahil sa misleading social media videos. Ano ang pwede nating gawin? Una, verify before sharing, tingnan ang source ng video. AFP at DND Facebook pages ay official sources. Pangalawa, avoid panic, huwag basta-basta paniwalaan ang sensational content. Pangatlo, educate others, share ang tamang impormasyon sa pamilya at kaibigan. At huli, follow official updates, AFP, DND, at Malacanang announcements ang pinaka-reliable. Ang goal ng mga misinformation videos ay mag-create ng fear at confusion. Sa tamang impormasyon, kayang labanan ito. Para maintindihan ang kabuuang picture, Pilipinas ay strategically located, kaya ang presence ng Allied Forces, US, sa EDCA sites ay mutually beneficial. Ang EDCA ay hindi para sa pananakot o military base ng ibang bansa, kundi para sa AFP readiness at disaster response. Iran missile threat sa Pilipinas ay currently unrealistic base sa technical, geographical, at operational limitations. Mahalagang tandaan, ang mga fear-mongering narratives online ay kadalasang may hidden agenda o exaggeration lamang. Mga kababayan, ang mensahe natin sa video na ito ay malinaw. Hindi aabot sa Pilipinas ang Iran ballistic missiles. EDCA sites ay under Philippine control at legal, hindi foreign base. Official AFP at DND statements ang dapat pagkatiwalaan. Maging responsible sa social media, verify before sharing, at huwag mag-spread ng panic. Ang tamang impormasyon at awareness ay mas mahalaga kaysa panic. Sa ganitong paraan, makakaiwas tayo sa fake news at mapapanatili ang calm at informed mindset. So mga kababayan, huwag nating hayaang ma-influence tayo ng mga online fear-mongering videos. Ang Pilipinas ay may AFP at DND na handang protektahan ang bawat isa sa atin, at ang EDCA ay isang kasunduan na nagpapalakas ng ating defense at disaster response, hindi dahilan para ma-target tayo ng missiles. Kung may nakita kayong misleading videos o posts, share the right info. Tandaan, facts over fear. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para sa updates tungkol sa defense news at verified information.